Good morning po sa inyong lahat. Kay sarap umawit kanina. Amen? Amen. Awit ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Salamat sa Panginoon po sa pagkakataong ito na minsan pa ay magamit ng Panginoon sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos, ng salita niya. So nabanggit kanina at ipag-pray din, no? Tayo po ngayon ay mag-series break sa Usapang Pamilya. So itutuloy po yan next week. Ngayon po ay ating pagtutuunan itong ating series sa Hebrews na ating pag-uusapan ngayong sandaling ito. Okay. So sa inyo pong mga worship bulletin, yan. So at least ay yan po yung ating magiging guide. And samahan niyo po ako na tayo ay manalangin bago tayo magpatuloy. Mapagpalang Diyos, salamat sa napakalaking pribilehiyo na makalapit sa iyo sa panalangin pong ito. Pinagkakatiwala po namin ng oras na ito sa iyong pagkilos at pangunguna sa aming gagawing pagbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Higit nawang makita namin at maranasan namin ang bumabagong kapangyarihan at otoridad ng iyong salita sa aming mga buhay. Ipakilala mo ang iyong sarili, aming Diyos, sa puso ng bawat isa sa amin ng mga narito ngayon, nakikinig, na patuloy na makita ang Panginoong Hesukristo na siyang sentro ng iyong salita. Itong Biblia na aming binabasa, O Diyos. At mula rito ay makita at maintindihan namin sa buhay na ito ang kataasan at pagiging higit sa lahat ni Kristo sa aming mga buhay at sa mundong ito, ngayon at sa darating pang panahon. Hinihiling ko, aming Diyos, ang iyong tulong upang ito'y aking maipangaral ng may katapatan at kalinawan na hindi nakadepende sa sarili, kundi sa kapangyarihan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Pagpalain mo nga po, O Diyos, ang oras na ito na aming ilalaan sa pakikinig, pagbubulay-bulay sa iyong salita. Maging kasiyahan nawa ito ng aming mga puso sa patuloy na pagbibigay kaluguran sa iyong pangalan, pagsunod sa iyong kalooban at lalo pang magpaalala sa amin sa pinakamahalagang kailangan namin sa buhay na ito at sa kamatayan na matatagpuan sa mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa napakalaking biyaya na aming tinanggap nang ipagkaloob mo ang iyong anak sa amin. At patuloy na nakukuha ang pagpapalang dala nito sa aming mga buhay bilang mga makasalanan. O Diyos, maluwalhati ka sa oras na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Last July 13, isang balita ang mabilis na kumalat sa buong mundo. Hulaan nyo. Ayan, hindi si Kuya Ed. Ang balita tungkol sa assassination attempt on former President Donald Trump na nangyari sa Pennsylvania, USA. So ayon sa report ng CNN, kasalukuyang nagsasagawa ng kanilang campaign rally ang kampo na ito ng mga Republican na kapartido ni Donald Trump, na siya namang for re-election bilang Pangulo para sa nalalapit na eleksyon sa US sa November 2024. Na ayon sa news at ilang investigasyon na isinagawa sa pangyayaring ito, ay di sa kalayuan sa isang rooftop ng building katabi ng event na ito, ay biglang may bumaril para i-target di umano si Donald Trump. Pero hindi ito naging successful at sa mga pictures and videos na ipinalalabas ay parang dumaplis ito sa kanyang tenga. Kaya lang, ang tinamaan ay yung katabi or audience na isa ay namatay at sabi sa news, dalawa ay injured. Ayon sa Secret Service nag-imbestiga dito. Ang sabi nga ng mga authority dito, ang ganitong mga violence ay hindi
katanggap-tanggap. Totoo naman, talagang hindi accepted yon. Kaya ang naturang pangyayari ay hanggang ngayon, so iniimbestigahan ng mga kinaukulan. Dahil ang pangyayaring ito ay nagdulot din ng mga samut-saring speculation. So kung nasusubaybayan nyo yung balita dyan, no? So ang daming haka-haka tungkol sa pangyayaring yon. Dahil din sa pangyayaring ito, hindi ko maiiwasan, o I think kayo, no? Bukod pa sa marami nating observation sa mga pangyayari at nangyayari pa rin sa ating pamumuhay sa mundong ito, sa ating society, I believe, maging kayo, bawat isa, kung paano natin nakikita kung gaano kalala talaga ang violence o itong kasalanan. Particularly kung paano tinatrato ng tao ang kapwa niya sa iba't ibang dahilan at paraan para ito ay saktan, pagmalupitan, gawan ng masama, lokohin, o dayain, abusuhin, magsamantala, manghalay, kumitil ng buhay o pumatay ng kapwa-tao niya. Kaya nga, makikita natin kahit sa mga social media, YouTube, or sa mga news or television, kung paano na lang binabaril ang isang riding in tandem ng isang tao. Regardless, babae, lalaki, matanda, bata, mayaman, man yan o mahirap. Grabe, di ba? Sa ating pamilya o sa mga pamilya, sa mga mag-asawa, dahil sa galit o selos, kawalan ng pasensya, nakukuhang manakit at gawa ng masama ang bawat isa. Sa mga anak o relasyon ng mga anak, magulang, o kahit sa ating mga relatives, mga kamag-anakan po natin, dahil sa pera o kayamanan, for example, mana o mga properties na makikita mo, no? Malalaman natin, pinag-aagawan ang mga ito. O kahit sa politika. Kaya nga, yun yung nakita natin sa introduction kanina. Tabla-tabla lang. Basta makuha ang gusto ng isang tao, kahit kapalit nito ay kasamaan o kasalanan, lahat ay gagawin para makuha lang ang gusto kahit pa ito sa kapahamakan ng kapwa-tao natin. Napakaliit o baba ng trato at pagtingin ng tao sa kapwa-tao niya. Napakababaw ng pagpapahalaga sa buhay at sa buhay ng iba. Parang negative naman kagad yung pinambungad mo, Pastor. Ito yung reality ng mundo at buhay-buhay na umiiral sa atin ngayon. Na kung tutusin, ito ay ilan pa lamang sa ating mga nababanggit. And for sure, meron din kayong sari-saring kwento, nalalaman, karanasan sa bagay na ito. Hindi man siguro ganoon kalala tulad ng aking ilang mga binabanggit, pero alam natin, tiyak tayo at ang ugat nito ay nagmumula sa mga puso nating mga tao na deceitful, self-righteous, prideful, wicked, our heart and mind capable of creating, inventing lies and sins. Ganito kalala, delikado ang puso ng tao. Ang kasalanan na kailangang sagipin o iligtas tayo sa laso nito na pumapatay sa atin. At kung hindi si Kristo o ang kanyang mabuting balita ang sasagip sa iyo at sa akin sa ganito kamiserable at kaawa-awang kalagayan ng puso meron tayo, bukod sa Panginoong Yesus, ang lahat ay lalo pang magdadala sa atin sa pagkakadiin o baon sa kasalanan, mapatao man yan o relasyon na meron tayo, bagay o anumang nilikha sa mundo, o kahit karunungan, katanyagan at kapangyarihan, na kung ito ang ating gagawing panlunas o solusyon, o ipagmamalaki natin, mauuwi lang sa pagkabigo. Dahil ang mga ito ay hindi maikukumpara o may pampapalit sa higit na pangangailangan natin sa kadakilaan, kataasan, at kahigitan ni Kristo sa buhay natin sa lahat ng ito o sa mundong ito na dapat siya ang pinakamahalaga sa atin. Sa pag-aaral natin na ginagawa at nakikita sa Hebrews, sa theme natin si Kristo higit sa lahat,
Nakaka-amaze kung paanong ipinapakita ng author ng Hebrews sa chapter 1 pa lang, verses 1 to 3, na si Jesus ang huli at ang pinal na kapahayagan or final revelation ng Diyos sa mga huling araw. Noong panahong naisulat ang Hebrews sa mga Hudyo na ito, sabi sa verse 2a, ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kaniyang anak. Panghuli at simula ng anumang kapahayagan ng Diyos kay Kristo na matatagpuan at makukuha. Ito man ay sa kaligtasan natin o pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, pagtanggap ng Diyos na kapag tayo lumalapit sa Kanya, meron tayong katiyakan sa pagtanggap niya. Kaya kanina sa ating mga prayers, yung kumpiyansa natin na pinapakinggan yun ng Diyos. Pakikipagkasundo sa Kanya, nagkaroon tayo ng katubusan at kapatawaran sa kasalanan, pagsama ng Banal na Espiritu, pagkakaroon ng bagong buhay, pagkakabilang sa pamilya ng Diyos at marami pang ibang pakinabang na hindi na natin o ako na kayang tukuyin lahat. So dito ay ibinabahagi ng author at ayon sa mga naulang nag-aral dito sa Book of Hebrews, hindi man direktang eyewitness o nakasama ng manunulat ang Panginoong Jesus noong panahon siya'y dumating at nagministeryo, meron siyang malinaw na tinuturo na katotohanan sa pagkatao at pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Makikita natin yan, o makikita natin ang significant niyan sa binabanggit sa verse 3 of chapter 1 at sa text natin. Noon sa mga propeta, sa mga angels, bilang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao in various ways. Kumbaga, anuman ang gustong sabihin salita o mensahe ng Diyos, tulad halimbawa ng utos or pangako, babala, parusa, pagpapala at iba pa, mayroong tagapaghatid o ginagamit ang Diyos para iparating ito sa mga tao, lalo na sa kanyang piniling bayan, sa kanyang gustong sabihin sa kanila. At least sa context ng kanyang tipan dito sa kanila. Especially itong mga angels na ginagamit niyang tagapaghatid ng kanyang salita. Kaya nga naglaan ng author ng Hebrews sa sulat niyang ito tungkol sa mga anghel at ang kahigitan ni Kristo sa kanila. Kasi, posible, dahil nga may key role ang mga angels sa era ng lumang tipan, malamang na nandun yung tendency na itrato nila si Jesus bilang isang anghel lamang or big angels. O di kaya yung temptation to worship the angels, pero yun nga, no? Verses 4 to 14 of chapter 1, hindi ganon. Kundi ang mga anghel na ito pa nga ay dapat pang sumamba. Dapat sumamba sa anak. So ito yung binahagi ni Pastor Aldrin before. Again, nang dumating ang Panginoong Hesukristo, siya na ang huling kapahayagan ng Diyos, ayon nga sa author. At hindi lamang yon. In verse 3 of chapter 1, dito ay sobrang laking katotohanan nga ang nakita natin. Ano ang sabi dun sa talatang yon? Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos siyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. So in chapter 1, makikita na si Jesus ang anak ng Diyos, ang eksaktong katulad at kapantay ng Diyos sa kapangyarihan at kaluwalhatian na ukol lamang sa Diyos. Sa Colossians 1:15-16, ganito ang mababasa, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. At siyang nararapat lamang sambahin kahit ng mga anghel. At siyang naglinis sa ating mga kasalanan. Then in chapter 2, verses 1 to 4, kung maalala nyo, dito ay binahagi sa atin ni Kuya Jock, Preacher Jock, ang dakilang kaligtasan ito na ating natamo dahil sa Panginoong Hesukristo, na kanyang ginawa para sa atin bilang propeta, pari at hari, na hindi lamang sa panahong siya'y nasa lupa pa noon,
kundi maging hanggang ngayon at sa darating pang panahon, hanggang sa walang hanggan, si Jesus ay mananatili sa ganitong katayuan, katangian, kapangyarihan bilang fully God at fully man. And so, ang kumpiyansa natin ito ay nakatali sa katotohanan niya. Hindi sa anumang kakayahan o magagawa natin. At bilang tugon sa atin, let's pay careful attention to this great or precious salvation. Huwag nating kaligtaan, huwag nating pabayaan o talikuran o magpatangay tayo sa agos ng mundong ito na puno ng kasamaan, dala ng kasalanan. Ito ay paalala o babala sa atin para sa dakilang pagpapala ng kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga patuloy natin hindi lang titignan si Jesus, kundi pakatitigan nating mabuti at huwag kang kukurap ng ibig kong sabihin ay huwag nating ibaling ang ating mga paningin sa ibang mga bagay na maglalayo sa atin sa Panginoong Jesus. That's why our church, kami na mga elders nyo, yes, we acknowledge far from perfection. Inaamin po namin yan. Pero talagang nagsisikap sa tulong at biyaya ng Diyos na ang church na ito na ipinagkaloob niya, ipinagkatiwala niya sa atin, o kahit ang GCGC ay patuloy na ituro kayo sa Panginoong Yesus at sa Kanyang mabuting balita. Na makikita lamang sa Kanyang salita. Na patuloy nating ninanais na may turo ng tapat at biblically. Now in chapter 2, verse 5 to 9 of our text, dito naman ay muling ipagpapatuloy ng author ang kanyang ginagawang pagtalakay patungkol dito sa precious, glorious, great salvation sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sabi doon sa verse 5, so tignan natin yung ating passage. Nakibuksan nyo ang inyong mga Biblia or app, Bible app. So tignan natin to. Anong sabi dito sa verse 5? Hindi sa maanghel ipinamahala ng Diyos ang daigdig na kanyang lilikhain. Ang daigdig na aming tinutukoy. Sa Ingles, mas makikita natin ano ba ang nais ipunto ngayon ng author dito. Maganda na tignan natin yung ilang translation, katulad halimbawa sa ESV. Ang sabi doon, For it was not to angels that God subjected the world to come, of which we are speaking. Mahalagang pansinin yung word na for, na tumutukoy sa connection mula sa verses 1 to 4 of chapter 2, patungkol dito sa great or precious salvation sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin, dahil dito sa text natin, kaya dapat nating patuloy na bigyang halaga itong dakilang kaligtasan na ito. Dahil, so anong sinasabi ng talata? Verse 5, hindi sa maanghel ipinamahala ng Diyos ang daigdig na kanyang lilikhain. Ang daigdig na aming tinutukoy. Okay, ibig sabihin nun. Sa nakita natin previously sa verses 3 to 14 of chapter 1, ang kahigitan ni Kristo sa maanghel at ang katangian niya bilang tunay na Diyos ay sinasagot yung tanong na sino ba ang mag-rule sa mundong ito na darating o mamamahala? Sino ba ang nakaupo sa kanyang trono? Sino ba ang dapat sambahin sa darating mang panahon ng wakas ng mundo o kahit ngayon? Very clear, none other than our Lord and Savior Jesus. So titignan pa natin yan mamaya. Gusto kong makita muna natin dito, nakalakip nitong precious salvation na natanggap na ng mga mananampalatayang ito. Chapter 2, verse 3, nagbanggit ako ng ilan kanina, noong tayo ay sumampalataya at nagkaroon ng tunay na pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo, tinanggap natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ephesians 1:7, Romans 5:8-9. Tayo ay naligtas, Ephesians 2:8. Na ipagkaloob o na ipagkasundo sa Diyos, Colossians 1:20-22. Pinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu bilang tatak ng ating pagkahirang at katibayan
na makakamit natin ang pangako ng Diyos. Ephesians 1:13-14. Nagkaroon tayo ng pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kalwatian ng Diyos. Colossians 1:27. So ang mga ito ay ilan pa lamang o patikim na nagkameron tayo kay Kristo. At sa verse 14 ng chapter 1, anong sinasabi rito? Tingnan natin. Ano ang anghel kung ganoon? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. So pang hinaharap. Then in Hebrews 9:27-28, ganito naman ang mababasa. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Gayon din naman si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. And so, kapag dumating ang panahon na itinalaga ng Diyos para sa kaganapan ng lahat ng itong dakilang kaligtasan, kanina patikim, pero may hinihintay pa tayo sa inaharap. Na matatamo natin na mga anak kay Kristo na ipinagkaloob ng Diyos na hinihintay nating may pananabik. Mararanasan natin fully ang lahat ng pakinabang, kayamanan, kagandahan at lahat ng nakapaloob sa kaligtasang ito. Pagtubos sa ating katawan at pagkakaroon ng bagong katawan o makalangit na katawan na hindi na masisira, mabubulok o mamamatay. 1 Corinthians 15:40-44 and verse 53. Na kung ngayon, itong ating katawan ay nagde-deteriorate dahil sa sakit na dumadapos sa atin o katandaan, pero sa darating na panahon, hindi na natin ito sasapitin. Ganon din, mararanasan natin ang kalayaan mula sa sumpa ng kamatayan. Wala ng hirap, pagluha, kasalanan, and ultimately, mararanasan na natin at makakapiling ang Diyos ng harapan. Ito yung great salvation na meron sa atin ngayon at sa darating pa. Para sa kalubusan pa nito o para sa kaganapan pa nito sa buhay natin. What a precious, gracious, great salvation. Kaya yung panalangin natin, Panginoon, preserve us. Hawakan mo kami. Sa iyo nakasalalay ang aming buhay at kaligtasan. Huwag mo kaming ilayo sa iyo. Tulungan mo kami hanggang sa makamtan namin ang ganap na kagandahan ng iyong pagliligtas. O higit pa ay ang iyong kagandahan, karangalan at kalwalatian mismo na masisilayan namin ng harapan bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kapag hindi mo nakikita, kinasasabikan o binabago nitong katotohanan ito ang puso mo sa pagsunod sa Kanya, pamumuhay, paglingkod natin, pagsamba, we miss the point of being a Christian. Ito dapat ang ating motivation sa puso, not something else. Dapat wala ng iba. So ito yung una nating tinignan, pertaining verse 5. Talagang medyo mahirap na nag-struggle dun sa talatang ito. So sa text natin, nung ako'y naghahanda dito. And nakatulong ilang mga comment, tulad sa comment sa ESB. So kinuha ko dito yon. The phrase, o yung the phrase, the word to come. So sabi doon, is a common Jewish expression referring to the future age in which all of God's purposes in salvation will be fulfilled. Ngayon nga, ito'y tumutukoy sa hinaharap na panahon kung saan matutupad
ang lahat ng layunin ng Diyos sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Is it exciting sa'yo? Bukod dito, interestingly, beginning verse 6, anong sabi rito? Sa halip ay ganito ang sinasabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan. Hindi man tinukoy kung anong bahagi ng kasulatan, ay hindi nangangahulugan ng author nito ay walang pagkaalam sa gusto niyang sabihin at pagbasihan ng kanyang argument. Maaaring pinapakita niya dito na hindi mismo doon sa human author, kundi sa Diyos mismo o salita ng Diyos galing ito. 2 Peter 1:21. Otherwise, sa akin lang naman po, kaya siguro hindi tinukoy ang writer ng Hebrews. Pero may implication sa punto na yon. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos, hindi ang opinyon o ang idea ng tao. Dapat kung ano ang truth of His Word, dito natin kinukuha. Hindi tayo mag-iimbento. So, dito ay nagbigay pahiwatig siya tungkol sa napakagandang papel o role ng tao sa pagkakalikha ng Diyos dito. So, tingnan natin yung transition sa verse 6. Sa kanilang gagawin para sa creation ng Diyos. Na in another sense, kung sa context nga ng mga awit, titignan ito, at ayon din sa mga pag-aaral ng iba sa bahaging ito, siyempre, reliable source, tumutukoy ito sa mga tao in general. In connection pa rin sa verse 5, I think mahalagang pansinin po natin to. Kasi tutukoy itong verse 5 sa pamamahala ng tao sa sanlibutan na nilikha ng Diyos na sa verses 6 to 8, na ganito yung mababasa, sa halip ay ganito ang sinasabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang tagapamahala ng lahat ng iyong nilikha at ipinasakop mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di pinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Na dito ay makikitang he's referring from Psalm 8:4-6, itong author. Na sinasabing, ano yon? Ano ba yung Psalms 8:4-6? Basahin ko lang. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. At kung itutuloy natin yung verses 7-8 ng Psalms 8, mga tupa, mga kawan, pati na ang mga babangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan. Na sa awit na ito, ay makikitang binabalikan naman ni David, na author nito, ang pagkakalikha sa tao. Nang reference nito, makikita sa Genesis 1:26-28. Anong sabi dun sa Genesis 1:26-28? Look at your Bible. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya,
Magpakarami kayo at punuin nyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa impapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Sa mga talatang ito na nakita at nabasa natin, dalawang bagay ang nais kong pansinin natin dito. Una, ay yung sinasabi nito o sinasabi ng author sa bahagi ng verse 7. Anong sabi doon? Na pinuspos mo siya ng dangal ng luwalhati. Same with Psalms 8:5. Anong nais niyang sabihin dito? Napakalaki, I think, ng connection nito sa disenyo ng Diyos sa pagkakalikha sa ating mga tao. Na nakita natin sa Genesis 1 na tayo ay nilikha ayon sa wangis, larawan ng Diyos at hindi sa mga anghel. At sa pagkakalikha sa ating ito, tayo lamang ang namumukod, tangi, unique, na may katangian na pinagkalooban ng Diyos na mayroong espiritu, talino, moralidad, kakayahang makipag-ugnayan bilang tao at mayroong dignidad. Hindi tulad sa mga hayop na nalikha rin ng Diyos. Kahit yung pigeons ko, Ralph, na matalino, na kahit saan ko ihagis ay bumabalik. Pero yun lang yung kanilang kakayahan. Matalino sila na umuwi kahit saan mo ihagis, babalik. At walang sawang tumutuka ng patuka. Yun ang kanilang ginagawa. So babalik at babalik sila doon sa loft o kulungan nila. Pero doon lang yung kanilang kakayahan ng mga ibong ito sa kanilang kataliduhan. Tayong mga tao lamang na mga lalaki at babae na nilikha sa wangis ng Diyos na supposed to be ang siyang sasalamin sa Diyos na lumikha sa atin para sa iba. Na ipakikilala siya sa kanyang mga communicable attributes tulad ng kanyang kabutihan o bilang mabuting Diyos. Bilang mapagmahal na katangian niya. Sa kanya ring kabanalan, sa kanyang pagiging marunong at totoong Diyos at marami pang iba. Subalit, generally speaking, nabigo ang mga tao para gawin yon. At ito ay dahil sa kasalanan. Na sa halip na ipakita ng tao ang pagmamahal, kabutihan, respeto, pagpapahalaga sa kapwa niya ay ano? Pagmamalupit, karahasan, kahalayan, at mababaw na pagtingin sa buhay ng kapwa niya. Ang iba ay kayang manakit at pumatay. Kahit nga tayong mga Christians na, nakakalimot pa rin tayo. At talagang dapat tayong patuloy na mapapaalhanan ikaw at ako. Paano natin ipinapakita at ipinamumuhay ang katotohanan ito sa ating mga kapwa? Sa mga kapatiran, sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa ating magulang, sa ating mga anak, sa ibang tao. Yung pagmamahal, respeto, pagpapahalaga natin sa isa't isa. Kaya magandang kamustahin yon sa inyo o sa atin. Paano tayo nakikitungo o paano natin pinapakita yung pagmamahal na ito sa ating kapwa. Pangalawa, ito namang sinasabi sa verse 8. Verse 8a. Ang sabi dito, at pinasakop mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang pinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di pinailalim sa Kanya. Again, it echoes Genesis 1:28. Nang ibinigay ng Diyos everything under the stewardship of Adam and Eve, itong mundo na nilikha niya, kasama na ang mga tao na magmumula sa lahi nila, Adan at Eva,
na dapat ay kanilang pamamahalaan, pangangalagaan, o tagapagbantay nito at kanilang pagyayamanin na layunin ng Diyos. Kaya lang, yun nga, no? Itong responsibility nila na ito ay alam nating nabigo dahil pa rin sa kasalanan. Na sa pagpasok ng kasalanan na naging simula ng pagkakaroon ng malaking problema ng tao dahil na rin sa kanilang pagrebelde o pagsuway sa Diyos. Sa kanyang naisin o utos, particularly in the Garden of Eden. Pumasok ang chapter 3 ng Genesis, kung saan dito natin nakita ang pasimula ng istorya ng pagbagsak ng tao. Mas pinili ng ating unang mga magulang ang suwayin nga ang Diyos na lumikha sa kanila. Na sa halip na pakinggan ang Diyos, ay mas pinakinggan nila ang tinig ng kaaway ng Diyos, rebelding anghel, na si Satanas o ang Diablo. Dahil dito, ang magandang relasyon ng Diyos sa tao na kanyang nilikha, dahil sa kasalanan, ay nagdulot ng paghihiwalay sa mainam nating ugnayan sa Diyos, na nagsilbing malalim at malawak na bangin sa pagitan ng banal na Diyos at sa tao. At alam natin, nang ibinunga ng kasalanan ito ay hindi lang totoo sa unang mga tao, sa pagiging masuwayin o rebelde sa Diyos, kundi maging sa mga sumunod na henerasyon ng tao ay nagpatuloy ito. I think kayang-kaya nating sagutin yan ngayon. Nagpatuloy ito hanggang ngayon. Ang sabi sa Romans 3:10, 12 and 23, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Tinanggap natin ang parusa o sumpa ng kasalanan at galit ng Diyos. Ephesians 2, verse 1 and 2. Kabilang tayo sa kinapopuotan ng Diyos. Dahil nang magsimulang pumasok ang kasalanan, pumasok ang lahat ng pagsuway sa Diyos. Pumasok ang kamatayan. In Romans 5:12-14, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi tuturing na kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Sin devastated the very purpose of God. Nabigo ang tao sa hinihingi ng mga awit kabanata 8. Katunayan, mas binibigyang halaga pa natin sa ating mga buhay ang anumang meron o nilikha ng Diyos. Oo, pinamamahalaan natin ang mga ito at alam nating napakabuti ng nilikha ng Diyos. Genesis 1:31 ay pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Napakabuti ng nilikha ng Diyos. Marunong ang tao. Kaya nga, humantong na tayo sa henerasyong ito na sobrang unlad na natin. Computers, technology, businesses, property, sasakyan, magandang bahay, career, even our family, lahat ng ito ay mabuti at galing sa Diyos. Sa Kanya ito. Ni isa ay wala tayong tunay na pagmamayari nito. Lahat ito ay pinagkaloob at pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. At talaga nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga blessings na itong ating tinatamasa. Pero yung mabubuting bagay na ito na ating binabanggit, yun nga, no? Lahat yun ay galing sa Diyos. Pero kalimitan, mukhang ito pa o baka ito pa ang malakas na humihila sa atin papalayo sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan natin to. Kapag hindi natin higit na binibigyang pahalaga ang pinanggalingan ng mga pagpapalang ito,
kapag dito natin kinukuha ang ating kasiyahan o mas lalo pa nating kinakapitan sa ating mga puso o kaya hindi nating maayos na nagagawa na pangasiwaan o ang pagiging mabuting katiwala ng mga biyayang ito, nabibigo o nagkakasala tayo sa ating manlilikha. Hindi ang masasamang bagay na alam natin, tulad halimbawa ng paglalasing, addiction sa paninigarilyo o droga, or barkada, o mga bisyo, o anumang apritsyo ng katawan ang magtutulak sa atin para lumayo sa Panginoon. Kasi alam natin na obvious naman na kasalanan ito at nilalayuan nga natin. O dapat ayaw o hindi ka na palo rito. Unless, kung nagpapatuloy ka pa sa bagay na ito, baka hindi mo naiintindihan ang pagiging Kristiyano mo. Pero ang Diyos ay puno ng habag. Pagsisihan natin yun at talikuran upang hindi tayo o hindi kayo mapahamak. Sa ilang mga ganitong kalagayan, realidad, laban sa kasalanan, na araw-araw ay ating hinaharap sa ating mga buhay. Ang ganda ng prayer ni Ralph kanina. Every day, nakikipagdigma tayo sa sarili, sa kaaway, sa mundong ito. Pero buti na lang, ang salita ng Diyos ay laging nagbibigay sa atin ng liwanag ng katotohanan at malaking pag-asa dahil dito natin nakikita ang ningning ni Kristo at ang kanyang mabuting balita. Amen po ba doon? Sa verse 8b, ituloy natin. Ang sabi rito, so MBB po ang aking ginagamit. Excuse me. Verse 8b of our text. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. So nakita natin kanina sa Psalms 8 na ang tinutukoy ay ang tao. Na tayo, nang sabi rito sa verses 5 and 6, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Bagamat kanina ay nabanggit ko na nabigo ang tao sa hiningi ng mga awit 8. Na dahil sa kasalanan, yung kapuspusan ng pagkakalikha sa atin na mayroong dangal at luwalhati, dahil nilikha tayong ayon sa wangis ng Diyos. Sa ESV, mas maganda ang pagkakasalin dito. And you crowned Him with glory and honor. Pero parang nabasag na salamin o kupas na larawan at isang pagkatao na bagsak at walang dignidad at kahiyahiya dahil sa kasalanan. Para na lang tayong patapon na. Hindi tayo naging mabuti at tapat na tagapamahala ng kanyang mga nilikha. Na dahil sa kasalanan, nawala ang ganda na dapat sana ay dahilan para ipagbunyi itong awit, chapter 8. Pero hindi huminto doon. There's good news. Pansinin natin itong huling bahagi ng verse 8 ng ating text. Binasa ko kanina, no? At tignan natin ang connection nito o transition nito papunta sa verse 9 of our text. At sobrang ganda ng sinasabi rito ng author kung bakit dapat nating ikatuwa, ipagpasalamat, ipagpuri sa Diyos itong dakilang kaligtasan na ating natamo dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 8b hanggang 9. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa pagdurusan niya sa kamatayan, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Niloob niyang si Jesus ay makaranas
ng kamatayan para sa lahat. Na ngayon ay makikita natin kahit tayo nabigo sa hinihingi ng mga awit 8, dahil sa kasalanan, mayroong isang tao na siya namang tumupad nito. Na pinatutunayan ng sumulat ng Hebrews kung saan si Jesus na pansamantalang ginawang mababa kaysa mga anghel dahil sa kanyang pagkakatawang tao. Upang sa kalagayang ito ay kanyang ibigay ang kanyang buhay para ialay sa krus, ipako rito hanggang sa kamatayan. Na kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Philippians chapter 1, verses 6 to 9. At sa Kanyang pagsunod sa kagustuhan ng Ama na nagsugo sa Kanya, na layunin ng Kanyang pagparito sa mundo, God has highly exalted Jesus. By His redemptive work, Christ has fulfilled all that is required as the supreme representative of mankind. By His incarnation, substitutionary sacrifice and victory over sin and death. Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. And He has fulfilled o tinupad ni Kristo ang orihinal na layunin ng sangkatauhan. Dahil sa ginawa ni Kristo na ito, hindi lamang niya tinupad ang layunin ito, kundi mapapabilang din ang bawat isa na sa Kanya ay may tunay na pakikipag-isa sa pamamagitan ng pananampalataya na na mamuno sa katapusan ng panahon na tinakda ng Diyos. Revelation chapter 20, verses 1 to 4. At kahit ang mga anghel, sa sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga unang Korinto 6:3, yung context nito, yung pagkakaroon ng hidwaan sa church na ito, na humahantong sa pagdedemandahan. Kaya sinasabi niya rito na hindi nyo ba kayang ayusin ang gusot ninyo? Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Sa context ng Hebrews, so balikan lang natin ng konti, no? Na ang trato nila parang big angel si Jesus. Di ba? So, paano magiging siya yung supreme? Paano yung sasabihin mo na siya ay dakila at yung kaligtasan natin ay nakasalalay sa Kanya? Eh, namatay siya. Pinako siya sa krus. Paano yun? Pero napakalinaw ng mga talata na ating binasa. So ilan pa ang talata ang gusto kong makita natin dito? Kung gaanong kalaking katotohanan sa ating Panginoong Jesucristo. In 1 Corinthians 15:47, ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, ay mula sa langit. Then in Romans 5:14-16, I think nabasa ko yung ilang talata dito, gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating. Subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Pakinggan po natin to. Gayun din ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob na to ay hindi katulad ng ibinunga ng pagsuway ni Adan sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Subalit, kaloob na nagpapawalang sala naman
ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Napakabuting balita. Sino ba ang tao? Sino ka ba? Sino ba ako para pag-ukulan ng ganito kalabis na pagtingin ng Diyos? Pagkalooban ng dakilang kaligtasan na kailanman ay hindi natin karapat dapat tanggapin. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa biyaya at kagandahang loob ng Diyos na nagbigay sa Kanyang anak para sa atin na mga makasalanan. John 3:16-18, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kasi sa English, may tinukoy doon na everyone. So mahalaga na makikita natin na yung kaligtasan na available o yung ginawa ng Panginoong Yesus ay doon lamang sa mga kikilala at tunay na sasampalataya sa Kanya. At lubos siyang susundin sa Kanyang buhay bilang Panginoon at Kanyang tagapagligtas. At yung katotohanan doon, hindi lahat maliligtas. Mayroong patuloy na pinaiiral ang kanilang pagiging rebelde sa Diyos. That's why tatanggapin nila yung hatol ng Diyos at Kanyang katarungan. Pero habang naririnig mo pa yung gospel, ito yung pagkakataon na pakanamnamin mo ang mabuting balita ni Kristo. Kung nagpapatuloy ka sa kasalanan, talikuran mo. Hindi yan makakabuti sa iyo. Ikapapahamak mo. Sumampalataya, magtiwala ka sa ginawa ni Kristo. Ito ang magsasalba sa atin sa kapahamakan patungo sa buhay na walang hanggan. Patuloy tayong magtiwala sa dakilang kaligtasan na ating natamo dahil sa ginawa ni Jesus. Lulubusin niya ito hanggang sa darating na panahon ng Kanyang lubos na paghahari sa mundo. And ang exciting, tayo ay kasama niya na mamumuno rito. Naway dahil dito, ay lalo nating panghawakan ang ganda, tamis, kadakilaan at pag-asa ng ating kaligtasan na dulot ng mabuting balita, na naway lalong magtulak sa atin na mamuhay na mayroong malalim na pagtingin sa marami pang mga tao na inalagay ng Diyos sa ating buhay, bilang mga kawangis rin ng Diyos, na dahil sa kasalanan ay nabahiran ng karumihan na nangangailangan ng pagliligtas ni Kristo, nangangailangang ibahagi si Kristo sa kanila. Naway bilang mga anak ng Diyos, pamahalaan, pamunuan, pangalagaan natin ng may mataas na pagtingin ang mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ano mang kayamanan nito, ano mang meron tayo. Una na itong ating mga buhay, itong ating katawan na templo ng banal na Espiritu. Lumayo tayo sa anumang bagay na nakakasira sa ating katawang ito na binigay sa atin ng Panginoon. Patuloy mong gamitin ito sa paglilingkod sa Diyos, sa Kanya at sa kapwa. Dito sa church natin, gamitin mo ang buhay mo habang malakas ka o kahit may edad na. Maraming ministeryo na magagawa natin para sa Diyos. Kanina lang, short talk kay Ate Rita. Hindi lang ako doon eh. Ate Cora, Ate Evelyn, nakaka-amaze. Meron pala silang tagpo na nananalangin sila sa church at sa mga tao at sa buong mundo. And praise God. Ang daming pwede nating gawin na ipaglingkod itong buhay na binigay niya sa atin, itong katawan natin para sa Kanya. Naway sa bawat pamilya na meron tayo, pangunahan natin, pangalagaan, paglingkuran, mahalin natin ang ating asawa, ang ating mga anak,
at tapat nating ituro ang salita ng Diyos sa kanila. Huwag tayong magsawa. Patuloy nating akayin sila sa Panginoon. Ganon din sa ating church na pinagkaloob at pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tulong-tulong tayo at sama-sama tayo na tuparin ang misyon na pinagkatiwala niya sa atin. Patuloy nating ipamuhay ang ating church covenant para sa kaluluwalhati ng Diyos. Itong dakilang kaligtasan na tinamo natin dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Patuloy nawang magliwanag ito sa ating buhay, sa anumang ating gagawin, na ang layunin ay para bigyang karangalan ng Diyos sa lahat ng ito. Na hindi lang natin aawitin yung worthy is the Lamb, o itong awit na aawitin natin after this, isa puso natin yon sa ating buhay. Patuloy nating ipakilala si Kristo sa mga tao. Let's pray.